para mo masabi mong magaling ka kumanta, dapat kahit walang mag-produce sa'yo, maganda pa din. Oo. Para masabi mong magaling ka mag-produce, kahit yung kumanta sa'yo sa Blay, okay pa din pakinggan. Oo. Ano, dati mo nang planong ipasok ng Himigandog yun? Hindi, pala ko lang ipakanta yung mabagal kay Daniel Padilla nun. Oh. Pero, parang di pa kinakanta. So, sinali ko sa Himig Handog. Tapos siya rin yung kumanta sa uli. Oo. So, Bakit nga ba kay Daniel mo gusto ipakanta yun? actually perfect siya dun eh. Narinig mo na. No? Oh, tapos meron siyang idea na mas better pa sa idea ko. Tapos na-execute ng ABS-CBN. Tapos, ayun yung kinalabasan. Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Dan Taniedo, isang musician, songwriter, producer at isang sound engineer. Si Dan po ang lumikha ng mga popular na kanta tulad ng Mabagal at Ibang Planeta. Siya rin po ay miyembro ng bandang Blaster and the Celestial Clowns. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong angking galing, hilig, perspektibo at pagtingin sa mga salitang, musika at sining. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang dalawang manlilikha lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang matuto sa isa't isa. Bago po ang lahat, pakipindot po muna ang subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. So Dan, maraming salamat sa pagpapaunlak sa invitation ko. Like last week lang tayo nag-usap, pumayag ka agad. Oo. Sobrang honored kaming mag-guest ka kasi ikaw ang pinaka-legit sa music industry na mag-guest ko. Grabe. Hindi naman. Pero you're welcome and thank you din sa pag-invite sa akin dito. And I'm excited na mag-share ng buhay ko. Kwentuhan lang. Excited na ako sa story mo, bro. Punta tayo sa unang-unang tanong. Ito, madalas kong tinatanong sa mga gine-guest ko to. Yung parents mo, sila sa'yo Dan. Sila sa'yo Dante pala. Sila sa'yo Dante, mga kabanda mo, mga friends mo, may pagkilala kung sino ka. Pero para sa'yo Dan, sino ka? Si Dan, madami akong entity actually. Nag-start ako as recording engineer, sound engineer. Tapos natuto ako mag-arrange doon. So nag-arrange din ako sa ibang pananalita pag sa EDM or sa trap producer. Pero nagpro-produce din ako para sa mga label. So maliban doon, nagigitara din ako, tsaka singer-songwriter, tsaka songwriter. Sa hindi nakakaalam, nanalo ako ng contest sa Himig Handog. Alam natin kung anong kanta yan. Anong kanta yun? Mabagal ni Daniel Padilla at ni Moira, tsaka yung Ibang Planeta ni Zild 20. Himig 11 yung pangalan ng ng Kita nyo, time. ganun yung mga guest Zild. natin ngayon. Tapos, so far, ayun. Pero, pwede nyo akong nakikilala kasi ako ng mga recent friends ko as Dan Martel. Yun yung artist name ko. Pero, iba naman pagkakilala sa akin is Dan Taniedo as yung nasa industry as music producer and R&B. R&B pa nga eh. Music producer, tsaka songwriter. Pero, kung ma-describe ko yung sarili ko, I'm more of a scientist. Scientist. Yun ang approach mo kahit sa music, no? Bakit? Science. Kung may elaborate mo siya. Mahilig, curious ako eh. Tapos, mahilig ako mag-experiment din. Yeah. Tapos, mahilig rin ako sa structure. Parang inintindi ko how it works. Tapos, ayun, linalagyan ko ng sarili kong twist. Like, pati yung approach ko sa chord progression, minor and major chords, medyo science-based. Instead Theory na, talaga. not necessarily 100%, pero more of, kung si Dr. Doom is magic and science, ako siguro arts and science. Gets. Ganun na pinag-ano ko. Pag hindi ko na alam, doon ko na nalagyan ng art. Pero, science approach. So, kasi pag sound engineering yung base ko eh. Yung approach doon, di ba? Acoustics eh. Oo. Approach doon is something na it's most of the time objective truth ba yung tawag doon? Gets. Merong
dapat hindi mag-distort, yung mga ganun, yung mga guidelines na natanim sa isip ko. So yun, think ko more of scientist-artist instead na artist lang or music producer. Nakakatawa kasi pareho rin tayo ng approach. Ako Talaga? meron din akong, yun nga, parang lagi kong perspective sa lahat ng bagay. Lagi kong tinitignan yung scientific perspective at the same time, yung artistic perspective din. Parang gano'n. Okay, sige nga, try natin. Kunwari, Sige. example. Pag tumingin ka sa isang kanta, bigay tayo ng isang pop song ngayon na pares natin alam. Siguro yung... Salamin. Salamin. Okay, ano yung science niya, ano yung art para sa'yo? Based on ano? Science sa akin dun sa lyrics and structure ng pagkakagawa ng kanta is kitang-kita ko yung formula ng psychology ng K-pop. Oo. Na parang nilagay nila yung factor ng culture natin Oo. na parang ingrained dun sa culture which is yung salamin-salamin. Yung parang fascination natin sa Yes, oo. sa occult or sa magic eh. Mhm. So parang ingrained siya sa culture natin pero inatake nila in a very popular way and a very cute way. Mhm. So parang nakikita ko lang yung psychology nung Oo, may ganun. nung Beanie at the same time yung ano ba yung sa Pantropiko. Oo. Na parang ginamit nila yung formula ng K-pop Oo. pero sa context ng Filipino culture. Mismo, oo. So parang doon ko nakita yung science. At the same time yung art is yung syempre yung paano natin nilalaro yung music. Ganun. Same. Ikaw. Oo. Ako naman, maliban sa sinabi mo, yung isang nakikita kong science dun sa salamin is yung ano nga, yung maliban sa formula is it's really really familiar. Pag salamin, parang mirror in the world. Dun pa lang parang may familiarity ka na. Gets. Tapos madali siyang ma-associate yung siguro yung science din ng branding nandun na Oo, yun nga eh. sinabi mong ano ba yung Beanie? Pag summarize mo, edi P-pop group na all girls. Ganun lang. Tapos alam mo na kung ano yung expect mo kaagad. Oo. Tapos sige nga, parang ng kanta pag pinakinggan mo. Uy, solid di ba? Parang nandun na yung art, ganun yung science nun. Tapos pag sinabi mo din yung Beanie as a group, madali lang sila ma-identify. Tapos for some reason, nag-work yung madaming babae sa isang group kasi parang pag sinabi mo, meron kang catalog. Oo. Tapos yun yung susubay-subaybayan mo yung bias mo. Tapos siguro, not personally sa akin, pero nakikita ko madaming tao na nag-i-enjoy sa pagsunod sa nila, sa bias yung personality nila. na parang nagkakaroon ka ng parang kahit napapanood mo lang sila, parang feeling mo may relationship ka dun sa Oo. bias mo. Oo. Sino nga ba ang bias mo sa Beanie kung matanong ko lang? Wala pa. Si Mika ba yun? Mika Lima. Redhead. Yun yung red. Ako rin si Mika at si Mika. Okay. Ayun. Tapos, sorry sa mga fans ng Beanie, hindi ako ganun ka-familiar sa kanila. Pero na-acknowledge yung lupit nila. Tapos, maabot na sila sa Billboard, di ba? Ganun. Sa Korea. Galing. Ayun. Oo. Punta naman tayo sa sa paano ka naman nagkaroon ng interest sa music nung bata ka? Actually, yung sa music, more of scientist nga yung Yun pa rin. yun yung ko eh. Kahit bata ako, yun na yung number one na sa isip ko. Pero for some reason, medyo naging gifted ako sa music or naintindihan ko in a different level compared sa iba. Pero hindi ko na-consider yung sarili kong naturally gifted or medyo yung gift ko late bloomer. Kasi parang tone deaf ako until 15 years old, 16 years old. Pero nakikinig ako ng music nun pero di ko alam na sintonado ako. May mga ganun eh. So, natuturo pa lang tone. Okay. In some ways, parang yan eh. Natututunan pala. Parang sa tingin ko, yung pakikinig sa music, parang yan eh. Iba-ibang grado ng lens. Merong 30, 40 vision, 50, 60. Kapag nakafocus ka lang sa isa, kunwari, gitara lang pinapakinggan mo, hindi mo ma-appreciate yung mga ibang nasa likod. Siguro ako, gusto ko lang yung culture nun, hindi yung musicality, hindi yung tono, hindi yung precision sa gitara, hindi yung pagka-perfect pitch. Kaya hindi ako mind. Tapos di ko rin naman ginagaya kasi nagigitara lang naman ako nun. Siguro kaya, hindi yung naririnig ko, hindi yung
tono pa ng mga panahon na yun. So, pero yung narinig ko na yung tono, na-identify ko na mali ako. Tapos, doon ko na inaral kung paano ako mas naging in tune. Tapos, naging mas stricto na din yung tenga ko. Actually, yun nga yung isang ko ngayon specialty ko ngayon sa tingin ko sa industry is vocal production. Vocal production. So, dapat super precise yung yung tono. Actually, ang ganda nga ng vocal production. Yun yung focus. Isa sa focus ko. Thanks. Tawag dito. Anong unang-unang instrumentong nahawakan mo? Gitara talaga? Gitara. Gitara. Okay. Sino nagturo sa'yo? Dad ko. Pero, balik muna tayo dun sa sa paano ako nag-start. Kasi parehas na nagsabay yung paggigitara ko, pati yung interest ko sa music. yes, Typical yung mga nagustuhan ko doon, mga grade 6 ako malalaman ng edad ko. Yung Eraserheads, yun. Matic. Simple Plan. Tapos nagustuhan ko din yung Parokya ni Edgar, yung mga ganong era. Tapos Hubastang actually yun. Nagustuhan. Yun yung isa sa mga una kong napakinggan na trip ko. Tapos nag-evolve na yan hanggang Paramore, Fall Out Boy, My Chemical Romance. Tapos nung mga panahon na yun, kala ko foreign pa yung band na Hilera. Ngayon tropa ko na Kasi kasabayan, sila Chris. Kasi kasabayan nila yung mga pinapakinggan ko sa radyo noon. Nakita ko parang nagkaka-jam kayo nila Chris nung actually. Medyo madalas kami magkita. Mga once a month siguro. So yun, guitar. Hanggang ngayon natututo pa din ako sa guitar. Tapos, pag natuto ko kasi ng guitar, medyo marunong ka na din mag-bass. Tapos, keyboard na gets ko din. Tapos, pinakahuli kong natutunan feeling ko pagkanta. Kanta talaga, Computer sa tingin ko yung or music production yung una kong gumaling. Sa gitara, hindi pa rin ako magaling. Mas natuto ka muna mag-produce kaysa kumanta, Grabe, pabalik. Ako naman, kanta naman ang una ko natutunan, kaya parang ang pangit, hindi rin ganun ako nag-progress sa instrumento kasi parang lagi kong hindi nagsabay yung talent ko ba sa pagkanta at saka sa gitara kaya hindi ko sila mapagsabay. Ganito yung technique sa both sides. Tapos, kikwento ko sa'yo. Kung para masabi mong magaling ka kumanta, dapat kahit walang mag-produce sa'yo, maganda pa din. Para masabi mong magaling ka mag-produce, kahit yung kumanta sa'yo sa supply, okay pa din pakinggan. Doon mo makikita kahit sa P-pop na. So, kapag nakita mong weakness mo yung pagkanta, tapos hindi mo talaga makanta, dapat madaan mo sa pag-produce. Ganon din nun sa pag magaling ka kumanta, kahit bano ka mag-produce, dapat maganda pa din. So, bubuhatin yung kapag bihira yung sabay may mga nakakagawa ng sabay pero hanggang ngayon laging ganun yung rule na nakikita ko na masterin mo yung isa. Tapos kapag na-master mo yung isa, madadaya mo na yung sa isang side. Ako, weakness ko talaga production kasi mas more on executive producing nila. Sila Sir Marco talaga yung sa music production kasi ako medyo sa theory wala akong kaalam-alam kahit konti. Okay. Tawag dito bro, ano yung experience mo nung lumaki ka na, kasi po kung makikwento ko lang po, si Sir Dante Taniedo, yung father niya po, isa sa pinakabatikang sound engineer sa industry. Halos lahat po ng sikat na artist na kilala natin, nakatrabaho na po ng father niya. So tanong ko lang, ano yung experience na lumaki ka sa ganong family o sa ganong mundo? Sa tingin ko, yung isang kakaiba na sa tingin ko na unique sa magkakaroon ng parents na sound engineer specifically, hindi lang musician, is meron kang yung mga gamit sa na wala yung iba, mga music production na gamit. Kasi kahit nung mga 90s, 80s, mga monitor speakers na. Tsaka, for some reason, medyo strict sa gamit yung magulang mo, syempre bawal mong sundutin yung speaker lalo na kapag bata ka. Tapos laging nasasabi-sabi lang ng mga parang na-hype siya ng mga kamag-anak. Ay, nakatrabaho niya si Regine. Nakatrabaho niya yung side A. Siya yung nag-mix ng ganito. Tapos nung bata-bata pa ako, medyo hindi ko rin gets kung ano may mga mixing, mastering na yun Pero yung naka-work ko na yung dad ko or naging apprentice niya ako, yung nag-start ako, doon ko na-gets ko ano yung ginagawa niya talaga.
in other word, yung sound engineer, dapat yung dinalabas na tunog nyo, yung boses, pati yung backing track, is balanced, tas masarap sa tenga. Para madaling intindihan, ganun yung ginagawa. Pero it's, parang hindi rin ganun kasimple. Kasi, hindi siya ganun kasimple. Hindi ganun sa kasimple. totoo lang. Parang pag-edit sa TikTok, lahat kayang mag-edit sa TikTok. Pero hindi naman lahat parang si Christopher Nolan, di ba? Totoo. Hindi naman lahat Christopher Nolan eh. Tsaka hindi rin porket na magaling sa instrumento, magaling nga sa musician, magaling din sa mixing kasi magkaiba talaga sila. Kaiba ng perspective. Tulad nga sabi ko sa'yo, kapag tumagal ka sa industry, tas na parang mixed martial arts yan eh. Iba-ibang art form. Tutunan mo, pwede mong ulit-ulitin yung music, tas pakinggan mo sa iba-ibang perspective na bassist ka, sound engineer ka, mastering engineer ka, isa kang rock artist, pwede mong pakinggan as songwriter, as drummer, lahat yun pwede mong pakinggan sa iba-ibang perspective. Tapos lagi kang may matututunan palagi na hindi mo pa naririnig. Iba rin pala experience mo talaga sa music. Yeah, medyo dun yung nakakabaliw na part kasi minsan di mo na alam kung ano yung sarili mo pagpapakinggan mo yung isang kanta. Well, minsan yun na yung gift eh. Yung marami kang kayang gawin, yun yung mismong gift eh. Di ba? Kamusta sa mentor si Sir Dante? Strict siya. Strict. Tsaka, pag naalala ko si Papa, pag nagtuturo siya is, napaka-stricto niya sa basic eh. Pero, yun yung tama eh, yung foundation. Like, dapat pag makikinig ka, hindi malakas yung monitor mo, yung mahina lang. Tapos, alagaan mo lagi yung tenga mo, wag sa loud music kasi hindi mo na mababalik yan. Tapos, lagi mo titingnan kung distorted yung pasok mo ng mga simpleng payo lang kasi garbage in, garbage out. Overall, sa tingin ko, siya eh. Gagigets niya rin kasi ako kung paano matuto kasi more on experience ako eh. Parang, try ko muna kasi as scientist nga gusto kong ma-satisfy mo ng curiosity ko. Tapos kapag pumalpak ako sa execution, doon ako magtatanong. Ganun yung nagiging relationship namin. Oo nga, naalala ko nung nagpo-produce kami ni Sir Dante, nakatanong ko yun kung paano nyo po, ikaw ba yung nagmimix ng mga kanta mo? Tapos sabi niya, hindi ko siya pinapakailaman, hinahayaan ko lang siyang gumawa. Pag may napansin ako mali, di sasabihin ko sa kanya. Ganun. Yeah. Kaya minsan, ganun yung dynamics. Ganun yung dynamics. At saka nagtuturo din talaga siya sa ngayon sa Wildgrass eh. Doon di ko alam paano siya magturo ng kasi as professional teacher siya, kasi pag anak niya pwede niyang prangkahin, di ba? Pero grabe rin, no? Kasi di ba meron talagang courses, like kahit sa ibang bansa, may mga degree programs na pang sound engineer, pa ikaw, kinalakihan mo lang talaga na para ka nagkaroon ng degree na sa pinakamagaling pa, no? Parang gano'n. Bro? Ilang taong ka nung unang beses ka naman nagsulat ng kanta? Di ko ma-pinpoint kung alin dun eh. Pero it's either 15 or 16. Sa tingin ko 15. Pero hindi pa maganda yung kanta ko dun eh. Parang, lahat naman ata ng unang kanta natin. para sa girlfriend mo, di ba? Tapos, yan? Parang ganun. Parang gusto ipa-revise yung kanta. Pag matagal-tagal na yung una mong kanta, pagka binalikan mo, parang cringe. Meron nga akong mga cringe. Actually, pero nakakagulat din. May mga gawa ako 10 years ago na gusto kong hanggang ngayon pa din na parang tunog okay. Pero mayroon talaga mga cringe eh. Totoo yun. Paano mo hinahandle yun? Kunyari, nailabas mo na, tapos talagang nung panahon na yung ganda-ganda ka, pero binalikan mo cringe na, like wala ka na lang, kaya mo na. Hindi ako naglabas agad hanggat di ko nagugusto yung level. Parang 4 years, 5 years ako naglabas ng sulat ko na okay. Ano nga ba yung unang-unang kantang nilabas mo? As artist, yung lumulutang. Pero yung as sulat sa ibang tao, sa tingin ko yung pinaka naging proud ako yung nagsulat din ako kay Mig Saleco. Si Mig Sulat ako sa kanya. Tapos, doon ako yung first na proud na ako nagsulat talaga. Pero yung mga before, more of testing na hindi ka ganun ka-sure. Pero at yung nagsulat ako kay Mig at that point,
alam ko na sa sarili kong magaling ako. Gets. Di naman siya may nagmamayabang. confidence ka na talaga, no? Nakatawa, no? Na mas paborito mo yung kay Migs kaysa dun sa mabagal at saka dun sa ibang planeta. Ano? Gusto ko pa din yung yung mabagal, syempre pati yung ibang planeta. Pero yung first ko na confident ako, yung kay Migs. Oo. Maano ko lang, maisingit ko lang. Di ba si Migs ang girlfriend ni Migs si Sas? Oo. Kaklase ko si Sas sa Lasal noon. Talaga? College. Ka-blackmate ko siya. Kulang ako sa dun eh. Hindi ko masyadong kilala yung girlfriend niya. Pero nakikita ko nga online, tapos parang may coffee shop sila, di ba? Ata, si Saskia, Di taga dito lang, Las Piñas area si eh. Ata. Ay, di, malayo ka pala sa Las Piñas. Oh, pero ayun. Bro, ano naman? Sino naman biggest influence mo ngayon sa music? Ngayon mismo, Hindi, I mean, di kahit sa current artist, pero yung parang yung sound mo ngayon, like kanino galing. as artist, Crumbs yung Crumbs pinapakinggan. talaga eh, sili-sili. Crumbs, Arts, at saka Swam. Wow. Yung dalawa. Parang yung lo-fi na beat ni Swam. Kasi hindi nakakalam si Swam, siya eh. Ako hindi ko pa siya kilala sa totoo. Spotify lo-fi artist siya na puro instrumental lang. Tapos Crumbs is psychedelic pop na indie. Tapos siguro sa dalawa lang naglalaro nun. Pero dami rin kasi akong mga linagay sa ibang artist kay Dan Martel. Like Radiohead, medyo ina-apply ko na din. 90s. Tapos sa Dan Martel, David Bowie, trip nyo rin, di ba? Parang, pansin ko nga sa tunog nyo nila Blaster yun na psychedelic yung... psychedelic. Saka Rico Blanco siguro yun, lalo sa Idol pagkanta. yun, Kasi naka-preset yung boses ko na magtunog Rico Blanco. Tapos pag pinilit kong baliin, di maganda kaya. Idol mo ba talaga si Rico mula bata? Idol ko siya, pero hindi siya yung tipong nasa top 3. Siguro Gets. mga nasa top 6. Sino ba sa mga local artist yung tinitingala mo talaga? Tinitingnan. Sa gawa In general, maaring gawa, maaring nag-interpret lang sila. Or... Pag sa local, sa tingin ko, isa na dun syempre si Rico Blanco. Pero kung sa overall, mga nasa top 5, top 6 siya. Pero Rico Blanco, tapos si Itchy Worms. Silang apat. Si Jazz Nicolas siguro. Si Jazz. Tapos, si Ellie, syempre. Oh. Tapos, trip ko din yung... Tapos, sa songwriter, actually, trip ko si kahit di ba? si Jonathan Manalo. Yun, magaling din. Hindi ko pa siya kilala. Star Music. Yung, Anong mga kanta? siya yung... mga ballad Patuloy ang Pangarap. Angeline Quinto. Okay, Angeline Tapos, Quinto. Pinoy Ako ng Orange and Lemon. Siya nagsalat na. Tapos pati yung umuso dati yung Ikaw na sa G2B Boys. Hindi ko, Basta pag narinig mo yun, parang familiar ka. Tapos, think ko si Sir Junji din. Lerma. Ay, hindi, Junji Arias? Junji Marcelo. Hindi, Junji Marcelo pala. Sorry. Kasi ko pagdating sa musicality, yung sa tunog lang, medyo yung wala akong idol na idol. Gets, Pero kung sa ugali sa tao, sa personality based ako kapag lagi nagpapakain sa recording, maasikaso, medyo nagiging bias ako Pero kasi pag ako, hindi ako yung nag-i-stock na ito idol na idol ko to. Siguro si Rico Blanco na yun. Yun na yung isa sa OPM artist. Pero ang dami pero on the top of my mind yun lima. Yun yung mga influences mo talaga. Sa industry naman, paano ka naman napasok sa mismong industry? Yung professionally mo nang ginagawa yung music. Matagalang yan para sa akin dito yung mindset na nag-stick sa akin hanggang ngayon. Merit-based Merit-based talaga. Hindi siya yung tropa-based. Pag tropa mo siya, mas madali lang na na maparinig mo yung kanta mo tapos bigyan ka ng opportunity. Pero in the end, kapag magandang kanta mo, parang mabibigyan ng opportunity. Gets. Paano yung kwento nung unang opportunity mo nun sa... Una kong opportunities para sa akin yung... Kasi parang 4 years, 5 years ako nagpupuyat sa recording studio. Doon na rin ako natutulog. Siguro yung mga pangatlong
year ko na pang-apat, doon ako nabibigyan ng racket na na mag-produce or magsulat. Mga EDM yung mga ginagawa ko noon. Di ko maalala yung pinaka-first na ako yung nag-arrange actually. Pero yung mga first hit, yun yung pwede kong makwento. Sige. Ano first? Naging music producer ako ni Michael Pangilinan. Kel Pangilinan. Meron yung ginawa ko sa kanya yung location na cover. Nung nag-viral na yung pagkalabas namin eh. Ang galing din. Ikaw nag-arrange nung... Arrange produce. Oo. Kaya nung cover. Tapos, doon ako nung nakatikim na viral. Tapos ever since that day, nahabol-habol ko hanggang ngayon. Iba rin yung nagagawa kasi ng confidence pagka talagang na-acknowledge na yung trabaho mo. No? Yun nga eh. Oo. At saka actually, nung nagawa ko yun, after few weeks lang din, parang may natutunan akong mindset. Tapos, ever since, parang nagets ko na kung paano talaga, based on sa intuition lang kung paano magba-viral yung kanta eh. Parang nagkaroon na ako ng idea kung anong mga dapat mangyari. Dapat hyper-aware ka sa lahat ng ginagawa mo. Kunwari, yung mga maliliit na details, malalaki sa ibang tao yun eh. Parang, tas dapat maraming mag-align. Tsaka dapat, parang, ginagawa mo siya with a purpose. Yun talaga yung mindset. May purpose. Hindi yun dahil trip mo lang. Kung purpose mo is trip mo lang, dapat aware ka na yun yung purpose mo na ito, dahil masaya lang ako, kaya kahit walang mangyari. Gets. Pero kung yung may mindset ka na gusto mo, one day mag-viral ka or one day ma-respect ka as sound engineer, music producer, dapat lahat ng ginagawa mo sa araw na yun, naka-align. Oo, kumbaga. Lalo na kapag bata ka, pwede mo pang gawin yun eh. Kasi pag medyo tumanda ka na, mag-iba-iba yung priority mo. Totoo yan. Pero kapag bata ka, dapat meron kang goal. Tapos yun yung natutunan ko na actually, parang nagising ka na sa katotohanan na happy-go-lucky ka all these years. Tapos kapag finocus mo yung gawa mo, magkakaroon ka ng siguradong progress. Tapos, ever since that day, tinatry kong hindi maging tamad. Tapos, doon na yung tuloy-tuloy. Umabot ng 10 songs yung nag-viral sa amin sa YouTube nun eh. Tapos, after ko mag-work kay Michael, doon na yung mabagal. Tapos, ibang planeta. Tapos, ngayon, na-stop lang ng konti nung pandemic. Tapos, ngayon maglalabas na ako ng mga original songs ko. Tsaka, yung sobrang dami kong kantang pre-produce na marirelease siguro next year. Pero, sa iba't ibang artist? Iba. Pero namin yan. Na ako ngayon eh. Siguro for the last month, mga 10, mga ganon. Anong track yung talagang dapat naming abangan dun? Ano yung parang paborito mo dun sa mga projects na yun? Di ko pa pwedeng sabihin pwede, yung... okay. Meron isa pwede kong, Sige. si J-Roy. Meron siyang song na pinamagatang Humble Rock. Ako din nagsulat nun. Humble Rock. Oo. Kaya ano ba ang Humble Rock? Pakinggan nyo na lang. Ano nga ba Humble Rock? Ano ba ang Humble Rock? Curious ako dun kasi syempre ang rock medyo, it's a very masculine, very mayabang type of music. Very maangas. Yung Humble Rock, yung tipong isang clue. Humble Rock yung tipong, kunwari may pumasok dyan si Jeroy. Oy, Jeroy, sige upo ka. Dito may upuan. Ay, hindi, okay lang ako. Okay lang. Get mo? Rockistang hindi hindi diba? Tubig. Di, okay lang. Minum na ako. Okay lang. Okay. Nakatayo pa din siya dyan. Ayaw umupo. Ayos yun. Sige. Humble Rock. Bro? Yun, punta tayo sa mabagal. Oo. Paano yung naging proseso ng buong mabagal? From idea to pagsusulat to naging sila, na yung naging term? Kwento ko maganda yung story Sige, nito. G. Pero medyo PG to eh. Oo! Podcast naman to. Pwede nating yan. Yung mabagal, nasulat ko yun. Nagtatrabaho pa ako kila Michael Pangilinan. R&B pa ako nun eh. Tapos, meron akong Tinder date. Kalimutan ko yung pangalan nun eh. Tinder sige, date na ako lang. eh. Lagyan mo na lang ng kung sino man siya. Tapos?
mag-imbento na lang ako ng pangalan. Oh. Kunwari, Micaela. Pero hindi Micaela pa. Kunwari, si Micaela. Tinder date kami. Tapos, alam ko nurse siya sa sa Olfu. Uy, malapit lang dito na. Oo. Tapos, nag-date kami sa malapit sa Ateneo. Parang, doon may mga daan-daan dun eh. Tapos, napatugtog. Ayun, medyo romantic. Tapos, maganda naman siya. Okay yung vibes. Nakainom na kami ng konti. Tapos, nagkakatinginan na kayo na alam nyo na. Meron na Tapos, biglang pinapatugtog. Justin Bieber, Katy Perry. Tapos, alam mo yung parang pa-EDM. Tapos, lalagyan nila ng yung remix. Parang, hindi ganito yung vibes. Hindi ganito yung vibe. Gusto mo mabagal. Okay. Doon ako nagka-idea. Dapat merong perfect song sa perfect moment kasama si Micaela. Kaya ginawa ko. Sabi ko kay Micaela, dito tayo sa labas. Sinawa ko may kamay niya. Ipaparinig ako sa iyo. Tapos sakto na sa ilalim ng poste. Hindi ko plinano yun. Ilalim ng poste. Doon ko na kinanta sa tenga niya na, gusto kitang isayaw. Nung moment na yun? Mapakal. Bigla na lumabas talaga. Bigla na lumabas. Wow. Tapos buong chorus yun. Tapos alam ko, sinend ko pa nga sa kanya yung voice clip na yun eh. Tapos biglang, after nun, medyo happily ever after. Tapos biglang, doon ko na nakitaan ng potential kasi pinarinig ko sa iba. Pero hindi ko alam na mag-hit eh. Sabi lang ng mga tropa ko na maganda, catchy. So parang iba, Orange and Lemons nga yung rinig. Pero meron lang ako ng tono tsaka recording. Kasi after ng siningit ko habang, sige balik na tayo sa loob. Habang siya nauna rin, na-record ko na sa phone. Habit ko din yun. Hindi mo na na-focus dun sa babae, dun na sa kanta. Oo, kasi alam kong ano siya eh. Mawala. Kumbaga pag influencer ka, content. Pag songwriter ka, content din siguro yung tao. Hindi mo pwedeng palagpasin yun yung mga idea na gano'n. Dahil sa notes ko rin at saka sa daming gano'n. So, meron akong chorus ng mabagal. Tapos, ginawa ko na ng verse. Tapos, pero kung ikikwento ko kung paano ko nagawa yung verse, kasi yung meaning kasi ng kantang yun is parang wishful thinking lang ng guy na masayaw niya yung babae. Tapos, instructional siya actually. Parang ito na ang kantang hinihintay natin. Ito na ang pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Gusto ko nang sabihin sa'yo to na gusto ko tang isayaw ng mabagal. So parang yun yung thoughts ko nung first year high school ako na sana nasayaw ko yung crush ko. Kasi hindi ko alam kung paano. So, yung mga hopeless romantic era ng mga musikero yan yung high school. Oo, busted ka. Gawa mo ng tula, tapos ayaw sa'yo. Tapos, yun, siguro yung experience ko nun, yung pinangkwento ko sa verse, tapos sa chorus, yung inspiration ko kay Micaela. Tapos nagawa ko na yung kanta, tapos yung bridge. More of, di ko na actually pinag-isipan. Basta kung ano ba yung tunog bridge. Tapos, actually hindi ako nag-arrange dun eh. Kasi alam kong may mas magaling sa akin sa jazz eh. Tapos, sino nga ba? isang tumulong sa akin dun na malupit, si Ian Inigo. Ano siya, music director na malupit. Di lang nagpapakredit minsan yung mga ganun. Yung tipong kaibigan na, sige, send mo lang, ako gagawa. Ganun. Oo nga, hindi nagpapakredit. Huwag mo na i-mention. Ngayon iba na yung culture for some reason. More of, dapat credited. Hindi naman sa credited, parang yung mga tao sa clout. Gets. Hindi naman sa gusto nilang hindi sila credit o hindi, pero parang gusto nila may content sila as clout na ganun. Parang currency na rin kasi ang attention ngayon. Kaya medyo nakakapanibago na may mga ganun tao na gusto gumawa ng mabuti na kahit walang clout. So, yun. Daming ganun. Tsaka hindi lang si Ian yung tumulong sa akin nun eh. Si Cedric yun. Cedric ng Loudbox. Nung demo nun, ikaw lang yung demo nun. Hindi duet yun. O duet na talaga siya. Hindi duet. Pero yung demo na sinend ko, lo-fi na. 2018 pa lang naglo-lo-fi na ako. Medyo Dan Martel na yung tunog. Sorry. Sige lang. Yung alarm ko.
Makakat naman natin yan. Okay. Alright. Dati mo ng planong ipasok ng Himigandog yun? Hindi, pala ko lang ipakanta yung mabagal kay Daniel Padilla nun. Pero, parang di pa kinakanta. So, sinali ko sa Himig Handog. Tapos siya rin yung kumanta sa uli. Oo. So, Bakit nga ba kay Daniel mo gusto ipakanta yun? actually perfect siya dun eh. Narinig mo na. No? Tapos meron siyang idea na mas better pa sa idea ko. Tapos na-execute ng ABS-CBN. Tapos, ayun yung kinalabasan. Sino nga ba producer? Si Rock Santos. Pero yung arranger producer si Mel Villena. Mel Villena. Oo. Grabe, kaya naman pala. Tapos talagang naka-jazz na band. Tapos yung metronome niya yung conduct doon ang metronome talaga. Tapos ayun, yung instrumental pa lang parang alam ko mag-hit song na. Nag-hit na. Naramdaman ko na kakaiba yung high na naramdaman ko yung may buong banda na jazz, philharmonic. Tapos biglang ginam nila, tapos nakanota lahat. Tapos kinakanta ko pa lang yung demo, parang, ay, ito na yun. Ito na yun. Oo. Malalaman mo talaga. Tapos iba pa yung kinanta ni Daniel pati ni Moira. Pero may girl pa na ako dun, yung ex ko nun. Hindi na si Micaela yun. Di na, iba na yung girlfriend ko dun. Parang parang naramdaman niya na. Pero despite nag-recording sila Daniel, parang pa din naman. Di pa rin ako actually, alam kong parang mag-hit, pero Hindi ka pa rin ganun ka-sure? Hindi ako ganun ka-sure na mananalo. Pero, kasi meron akong aminado dun na parang mas magaling sa akin eh. May parang isang underrated dun eh. Kasi baka manalo underrated. Sino? Ikaw at Linggo, tas si Emery yung Kasi lupit. Hanggang ngayon, kinikilabutan ako pag pinapakinggan ko yung song na yun. So yun yung story ng mabagal. Tas medyo sunod-sunod yung swerte lang din na si Catherine, pumayag siyang sumama sa music video. Tas meron siyang movie, Hello Love Goodbye, kasama si Alden. Tas si Moira din, parang pumayag siya sa concept na duet. So thank you din kay Moira. Kanino nga palang idea na gawin siyang duet? Si DJ. Kay DJ. Pati yung arrangement na gawing big band kay DJ din galing. Kasi bluesy yung progression pero jazz yung atake. Hirap i-execute. Parang di mo alam paano kung gagawa ng ganung chord progression. Kaya minsan kailangan mong ibigay sa mas magaling sa'yo. Madigdig ko lang, napakagandang nung ganung mindset sa production na pag alam mo may kayang gumawa na mas maganda, maganda makipag-collaborate talaga, no? Oo. Lalo na kung pag yung target mo, is kunwari sa Himig Handog contest yun eh. Dapat maging maganda. Pero, at some point naman, kailangan na, kumbaga sa nest, kailangan mo lumipad eh. Na huwag kang umasa sa ibang tao. So, merong fine line doon na dapat alam mo kung kailan ka hingi ng tulong. Alam mo din kung kakayaanin mo na. Totoo yan. Kasi doon ka naman din gagaling if you take risk. Pag pag masyadong play safe, wala din naman. Wala. Tsaka boring ang play safe. Oo. Tawag dito bro, paano naman nagsimula yung working relations nyo ng former members ng Four of Spades? Kasi close friends mo sila Zild tsaka si Blaster, di ba? Si Zild yung una kong naging in contact kasi after nung mabagal kay Daniel Padilla, nagkaroon ng Himig Handog ulit. Sumali ako. Tapos, ibang planeta naman ang song ko noon. So, sa mga hindi nakakaalam, ibang planeta, kinanta ni Zild. Si Zild galing Four of Spades dati. Tapos, nag-solo artist si Zild eh. Naglabas siya ng unang album muna, yung Homework Time Machine. Tapos nabigyan siya ng opportunity na mag-perform sa Himig Handog. Yung Himig Handog, sa hindi nakaalam, songwriting contest siya, which a songwriter can send their song, tapos may chance kang manalo ng 1 million. Tapos makanta yung kanta mo ng gusto mong artist. Tapos, yung sinend ko yung song ko, si Zild yung nakita nilang
Bagay. bagay ang kumanta. Tapos siguro si Rico Blanco na din nag-advise sa kanya kasi sa hindi nakakalam si Rico Blanco, nag-interpret din sa Himig Handog eh. Oh. Alam mo yung song na Babay na? Oo. Hindi, Yun pala yun. Hindi pala River Maya yun. oo. Siguro in many years, ganun din yung ibang planeta eh. Si Zil. Akalain. Oo. Ganun din. Siguro, manager ni Zil at that time si Rico Blanco. Rico Hanggang Blanco. ngayon pa rin naman eh. So, pinakanta kay Zil yung ibang planeta. Tas, since that day yun, medyo naging in contact kami. Tas at some point, nag-Dota kami. Kasama sila Team Marquez. Sobra. Oo. Kayo nila Blaster. Si Blaster naman kasi, kaya kami naging close nun. Kasi, magkalapit yung bahay namin sa pandemic. Tapos, medyo familiar nga din siya sa akin dahil ngayon kay Zil. Tapos, yun, nagka-invite. Tapos, pag, gumawa ng songs with him, tapos mag-perform din at the meantime, habang wala pang permanent members. So, yung ganun yung story, ba't kasi sila naging tropa. Nakwento rin ni Sir Dante, parang may matagal na silang nagkakatrabaho ni Daddy A, no? Parang, Oo, yun din. Kaya, dun unang nag-meet, una kay Daddy A. Tapos, after nung kay Daddy A, si pinintroduce kay Blaster. Actually, iconic nga yung first meet namin eh. Kasi dun pa sa bahay ni DJ yun. Nandun din si JK. Parang in-invite namin si JK, pati si Blaster. Ng mga musikero. Ganun mga sikat na musikero. Si JC, kaming apat nun. Pandemic yun eh. JC Padilla, kapatid ni Hindi nakakalam si JC Padilla, kapatid ni Daniel Padilla, tapos may banda siya, Radred. Malupit din. Singer din siya. Tapos ayun, habang pandemic, nag-invite lang siya. Or actually, ako nag-invite sa kanila din. Tapos nagkita-kita, tapos doon kami unang nag-meet ni Blaster, tapos ever since that day, kasama na kami. Kahit 2 Valentines na sunod-sunod. Sabi nga, naalala ko, kunento na yan, lagi raw kayo magkasama ni Blaster. Oo. Paano naman yung unang kanta nyo? Anong unang kanta nyo nasulat? Medyo lang yung role ko pagkasama si Blaster. Hindi ako magte-take credit as songwriter. Parang nag-a-advise lang ako. Kasi marami na siyang nasulat na song. Nasulat niyang una is alam ko, Okay Ganda. Mas nauna pa kaysa sa Disco Forever. Disco Forever, kasama ko, mga late niya na nasulat yun, pero kasama ko siyang nagsa-sound trip lang. Ako'y nagparinig sa kanya ng peg dun eh. David Bowie no? Parang David Bowie na narinig ko sa Disco Forever no? Pati yun eh, specifically, siya eh. Simula sa letter M, tapos parang DJ siya eh. Yung parang, kalimutan ko lang. So, may hina ako sa names, parang Baby something. Tapos, pero medyo malayo na siya. Parang yung concept lang, sinimulan niya sa 2 chords. Tapos biglang in-expand niya na. Pero kung sa buong album, yung peg nun si David Bowie. Tapos, madami-daming mga indie bands. Parang Unknown Mortal Orchestra. Tapos, saka may unting city pop din ako naririnig. City pop, oo. Pati yung mga nga ba tawag yung mga genre nun sa VST, yung mga sa 80s. Ano ba tawag doon? Funk? Hindi eh. Ano ba? Tawag dun eh. Ano ba? Mga bang, parang mga Earth, Wind and Fire? Parang disco Sound. Pop? Manila Sound. Manila Okay. Oo nga. Kung sa Japan, City Pop, Manila Sound sa atin. Dito Manila Sound. Baga Manila Sound din siya. Yung tugtugan nila ng VST nun. Ganun, may ganung parang mga hotdog na eh. Oo. Kamusta si Blaster as a collaborator? So fan pala ako ni Blaster kasi sa 4Ops page. Tuwan-tuwa ako sa 4Ops page nung kasi parang sila yung nagbalik ng feeling ko yung influences ko, parang hindi yung influences nila. Yung mga... Ngayon, top 13 sila ngayon sa yung Come Inside, top 13 sa Billboard, diba? Sumikat nga ulit yung Come Inside, no? Kasi talaga, yung binalik nila yung parang influence ng classic. Ng classic rock and roll. Tsaka yung psychedelic infusion sa music. Kaya parang feeling ko umangat ulit yung artistry ng buong industry nung pumasok ang Forbes page. Si Blaster, magaling siya talaga as musician talaga. Parang siya yung tipong, with no exaggeration, kapag nakarinig siya ng isang solo,
kaya niyang gawin agad yun. Mm. Kahit mga 3 minutes pa yung solo. Kaya niyang gawin agad yun. Tapos pagparinig ka sa kanya ng kanta, isang beses lang halos, kaya niyang tugtugin yung drums, guitar, bass. Oo, multi-instrumentalist. Tsaka tuwa ako sa kanya, naalala ko, di ba, unang sumali sila sa Itbulaga tayo. Tinugtog niya, Stairway to Heaven pinapaborito kong kanta Talaga. Bira to, babata nito, tumutugtog ng Led Zepp. Doon pa lang nakikita mo na yung niya, patunog niya yung finesse Feels yun talaga. Oo. Di ba yung isang kalaban niya doon, Shredder Oo. Pero kahit ang bilis-bilis umano, iba yung sa kanya. Tsaka ako Oo. nakikita ko pag magaling ang musikero, yung may music face talaga. Tsaka yung patunog niya, doon Oo. yung next level. Wala siyang mali. Wala siyang mali. Yun, parang intentional lahat. Dinaan niya dun sa niya. Tsaka blues yung roots niya talaga. Pag may Finish. blues roots sa rakista, iba yung dating talaga. Strat na siya nun, no? Oo, ata. Oo, nag-strat na siya nun. Ano naman bro? Tawag dito? Ano sa mga kanta mo palang naisulat? Yung pinaka-paborito mo tsaka bakit? O yung kanina, yung kay talaga, yung kay Mig Saleyco talaga. Ano yun? Isa sa favorite ko. Pero, favorite kong nasulat, financial wise yung mabagal. Financial myself. Hindi, yung ano lang. Like, in general na kantang naisulat mo, maaaring kinanta mo, maaaring kinanta ng iba, pero talagang ito yung parang, this is me, parang gano'n. Parang medyo trip ko sila lahat na lahat Pero yung isang nakakagulat na ako pala nagsulat, kahit di masyado maraming views yung sa tingin ko bago magunaw mundo kasi maganda yung mga ko doon. Mga rhymes ko. Parang challenge ko kasi doon dapat metaphor ng end of the world tsaka end of relationship. Di mo ma-pinpoint kung exaggerated ba o totoo. Parang ibang planeta. Hindi mo rin alam kung totoo o absurd. Diba? Masyado siyang absurd. Pero at the medyo same time, abstract. oo. Ganun din. Pero di siya love song So, isa siya sa mga favorite ko. Magbigay ka nga ng linya doon kasi sa totoo lang di ko pa rin napapakinggan yung kanta. Ano yung pinaka-paborito mong linya doon at paano mo yung sinulat yun? Yung bridge siguro. Sige. Parang nabasa ko na ito nasa huling kabanata ng isang libro. Kasi end of the world. Pwedeng Revelations. Diba? Revelation yan. Oo. Pwedeng nakita mo na yung ending ng relationship. Oo, yun. Kaya daming pwedeng meaning. Oo. Doon din ako natutuwa sa inyo nila Blaster kasi nga binabalik nyo rin yung lalim sa lyricism ng ng popular music kasi nga dumating ng panahon na parang lagi ko napapansin, ba't gano'n? Ang basic na lang ng lyrics yun. Tapos nung nagsipasukan nga itong era ng Forbes page tsaka yung mga post Forbes page, sabi ko bumabalik yung bumabalik yung abstract lyrics ba? Yung lalaruin talaga yung mga thought-provoking na lyrics. Oo. Pero at the same time, gumagawa din ako ng I'd say na simple lang or pangmasa yun na ang malupit. kanta. Actually, yun ang gift mo talaga. Kaya gusto ko din yung ganung aspect yung hindi ganun kaseryoso sa totoo lang. Walang pressure. Sa hindi nakakaalam, ako nagsulat ng kanta ni Ivana Alawi. Anong kanta? Hindi ko. Basta yun. Naglabas siya ng kanta. Parang, So, namit mo na si Ivana Alawi? oo. Kamusta naman siya? Maganda naman siya. Okay naman. Pero feeling ko di ko lang sasabihin, ayaw niya yung kanta. Parang pinakanta lang sa kanya. Pero kasi Marami bagay naman sa kanya. natang ganun napipilit talaga. Pero bagay kasi sa kanya. So, pamagat nun Sana All. Hindi ko na mapakinggan. Tawag dito. Punta naman tayo sa bro. Sa philosophy po naman pagdating sa music. Para sa'yo ba, ano yung role ng mga musikero dito sa lipunan natin? Anong purpose Expression natin? siya, number one, expression. As intelligent being kasi, yung entertainment din natin, dapat intelligent. Kaya, yung music, nag-show siya ng anong klaseng intelligence meron ka na ina-express mo lang. At kasama sa pagiging humans is to mag-express. Pansin nyo, more artistic na kanta after ng gera or hardship. Tulad ng pandemic, parang
after ng pandemic, mas naging artistic yung Dami, mga grupo. Pag talaga, sako na yun nagiging trigger kadalasan ng Oo. artistry. Kasi kailangan ng expression ng tao. Yun yung tulong ng music sa society na hindi ganun na-appreciate. Pero yun yung pagiging human is music eh. Tsaka nasa under siya ng art eh. Matatandaan mo yung isang bansa hindi sa art nila actually. Diba pag sinabi mong UK, ano ba yung mga banda doon? Yung mga Britpop, diba? Kaya ako sobrang hilig ko sa UK music. May ganun lagi. Or minsan sa Japanese yung aesthetic nila. Pero may music din sila. So, yun, kasama sa identity ng bansa yung music eh. Saka, tayo kasi mga musikero na parang tayo yung may sensitivity enough to see the world on a deeper level. So parang tayo nagiging tool to express that. Oo. Actually, yun. Kaya, alam ko, may napag-usapan tayo. Kunwari, example yung Beanie. Yung brand naman nila is, as tao lang is parang P-pop sila. Mahilig sa K-pop. Kaya sila ng P-pop. Tapos parang Gen Z na mga babae na ito yung trip na gusto ni, kunwari, particular si Mika Red yung buhok. Tapos, doon, pag yung mga babae naman na Pilipina, ganung age, tapos mahilig din sa P-pop, tapos mahilig sa kulay ng buhok, makaka-relate sila doon. Tapos si Mika yung mag-e-express or yung buong Beanie mag-e-express kung ano yung mga nararamdaman ng mga ganung tao. Tsaka sa kanila, yung mga personality nila, iba-iba rin. So para talagang sa bawat tao may makaka-relate sa kanila. Kaya iba-iba yung bias kasi iba-iba yung kung kanino ka nakaka-relate. Actually, yan ang sobrang appreciated ko sa K-pop tsaka P-pop. Kasi kahit sobrang hilig ko sa rock, sa blues, jazz, sobrang appreciated ko yung buong culture at saka formula industry ng K-pop. Not necessarily sa music, kasi nga, syempre, iba yung preference ko. Pero yung formula, tsaka yung may love ka sa personality. Oo. Tsaka may kakaiba silang discipline training nila. Tapos yung perfectionism. Yun yung perfectionism. Minsan yun yung wala yung tayo. Pero nakakatuwa ngayon itong pag-emerge ng Beanie tsaka nitong SB, parang nandun na, no? Parang nandun na yung it factor ng K-pop. Parang nare-reach na. Nagigets na nila. Ito pala yung kailangan. Banda din yun, 4 of spades eh. Ibang level na din yung 4 of spades eh. Kaya at least nare-represent tayo ng talagang magagaling na mga Pilipino. Tsaka tuwa ako sa Forbes page. Napakalaki na impact nila. Kasi ngayon, pag di ba lagi ako nakatambay sa Tiny Bar eh. May mga pumunta doon, mga 18, mga 20s. Ang gagaling biglaan tumugtog. Tapos bakit? Dahil tumutugtog sila Forbes page dati. So nabalik yung pagtugtog ulit. Yung parang pagbabanda. Parang gano'n. Na-inspired nila na siprahin yung mga kanta nila. Kaya tumaas yung musicality. Oo, kasi sila lang nagbalik ulit na guitar solo eh. Nawala na guitar solo eh. Doon pala ako kaya idol kasi si Blaster pinaka-idol ko sa Forbes page kasi binalik na yung guitar solo talaga. Tapos blues pa yung roots. Mismo. Ano naman bro? Paano ang songwriting process mo? Iba eh. Iba talaga. Pero explain ko lahat. Sige. 4 lyrics, melody, or sabay, or concept. Pero yung concept, minsan pwede mo na rin sabihin lyrics yun eh. Pero, niwalay ko siya. So, kunwari, lyrics mo na mauna. Pag sa lyrics mauna, minsan may catchy ka lang na, na, or thought-provoking na word na pwede mong gawing kanta or gawing mong punchline. Kunwari, speaker. Kasi may nakakita akong speaker dyan eh. Pwede mo siyang baliin as speak to her or speak her. Diba? Paano mo lalaruin yung mga salita? Paano mo lalaruin yung ganon? Parang ganon. O kaya, speaker, keeper. Makakapaglaro-laro ka na dun sa rhyme. Galing na, parang kang nag-rap, no? Oo, yun. Dapat kapag ginawa mo yun, yung makakarinig sa'yo, may impress or may entertain. Kasi kung kaya nilang gawin, di nila papakinggan yan. Isang nakagawa ng ganyan ng malupit, pero hindi ko alam kung yun yung nauna, is kay Dionela, yung Limbics ba yun? Basta may ganun siyang lyrics na, kasi nursing student, parang linagyan niya ng about sa course niya. Kaya, yun siguro pwede mong gawin yun kapag may meron kang word na parang nakitaan ng potential pwede mong gawin. Kunwari, anong ba tawag dyan?
itong sa white na board, projector. Pwede kang kumuha ng ng ano doon, ng inspiration doon. Parang projector. Ano ba yung pwede mong sabihin na projector lang ba ako? Or parang I'm more than that. Parang project ko lang ba yung lahat ng mga naka-feed sa akin? Or I'm a person. Pwede mong lagyan ng mga ganun. Or talaga nakakuha ka ng inspiration sa iba't ibang bagay na kahit ano lang makita mo. No? Parang naka-hardware na sa'yo na pwede kong gawing inspiration lahat ng bagay sa music na gano'n. Lahat pwede mo. As in lahat. Parang water. Kunwari, yan, water. Ano ba siya? I want her. I want her. Am I half empty or half full? Mga ganun. Poetic talaga. Ano? Kasi I'm somewhere in between. Tapos pwede mo nang gawin. Sa lyrics naman, paano ka naman? Kasi technically, ang lyricism parang poetry din yan. No? Paano naman nahasa yung lyricism mo? Sa lyricism is mag-iisip ka lagi ng ano mo. Isa kong advice is kung sino yung character ng kakanta. Kaya nandun yung sinasabi kong fourth category, yung concept eh. Kunwari, pag balik tayo dun sa water, am I half full or half empty? Pag sinabi mong somewhere in between, so anong klaseng tao ka? Conflicted ka na tao. So ano ba yung mga nararamdaman ng mga conflicted na tao? Sino ba yung mga conflicted na tao? 'Di ba? Paano ba magsalita yung mga conflicted na tao? Doon mo na bubuin. Ano ba yung yung conflicted na tao na to, rockista ba to, lover boy ba to? Anong klaseng magkaiba yung mga lalabas na expression sa kanila kung sino yun. Oo. Kapag lover boy na Gen Z, pwedeng iba yung choice of words mo. Pag naman millennials ka, pwedeng siguro na imagine ko medyo Rico Blanco na Taglish. Kung gusto mo ganun yung inspiration mo, or pwedeng parang iba depende. Kung gusto mo parang Ben and Ben, iba din yung wordings nila, hindi naman sila parang Rico Blanco. So nandun yung sa lyrics. Yun, maglalagay ka ng dapat napaka-clear kung ano yung person behind. Kunwari, sa tingin ko isang ibang planeta, siya eh. Mahilig sa sci-fi na, lalaki. Parang gano'n nga. Diba? Sa mabagal, Maginoo, parang perfect si Daniel Padilla. Totoo. Kasi minsan may mga archetype na papasok dun. Tapos pagdating naman sa melody, more of instinct lang yung melody. Sa tingin ko, isa kasing weakness ko na strength ko din is mahina yung memory ko, or siguro may ADHD ako. Kaya laging distracted. Laging distracted. Kung anong talagang peak interest mo, doon lang yung pabasa. Sa iba medyo lumalabas sa tenga mo. Sorry. Pero kalimot na. pero ganun kasi talaga eh. Maraming musikero atang medyo may ADHD o medyo may ganung naggagawa siyang advantage sa akin kasi yung mga natatandaan ko, yun yung pinaka-catchy. Importante. Oo. Pag hindi ko natandaan, di catchy enough yun para i-consider ko na tapusin na kanta. Ganun yung din ako pa workaround nagsusulat. ko. Kasi diba yung iba, tinatapos lahat ng kanta. Ako pagka sa simula, hindi ko natiripan, wala. Pero, ngayon, rin-record ko pa din. Tapos, piniplay ko ulit. Binibigyan ko ng second chance. Gets. Pero may mga kanta talaga na iisipin mo sa isip mo, tapos may stuck sa isip mo for weeks. Gets. Ganun. Tapos kala ng mga tao, di ka nagpe-pay attention. Pero minsan yun lang, rinirefine. Sinusulat mo na pala sa utak mo. Naman ako sa melody. Tapos minsan yun, sabay. Tingin ko naman self-explanatory yun. Minsan kapag nagja-jamming ka, biglang may lalabas sa bibig mo, tapos re-record mo lang doon sulat. Tapos minsan, may chord progression, trial and error ka lang. Paulit-ulit. Ganun. Tapos lastly nga yung concept, yung kanina pag-usapan natin. For example is, ito yung pinakamasaya sa nagiging trabaho as freelance eh. Balik tayo doon kay Jeroy. Si Jeroy Padilla siya. Tapos tropa din namin siya ni Zil na nakakalaro sa Dota. Konsehal siya sa Bicol. Lalo din siya ni Gimo. Tinutulungan ko siya magsulat ng kanta. Tapos, ina-analyze ko lahat kung ano yung bagay sa kanya eh. Kung ano yung image niya sa tao, tas ano yung mga hilig niya sa music, tas ano yung gusto niyang i-jam sa stage,
Tapos ano yung mga listening niya, kung anong abot ng boses niya, ano yung bagay sa gitara niya, lahat yun kino-consider Very ko. scientific nga yung approach Oo. mo, no? Pagka tinitignan ko. Ano. Grabe. Pati yung ino-observe ko talaga siya. Tapos, binubuo ko kung ano yung siya, tapos paano ko i-representa sa makikinig sa kanya. Tapos, pag very clear na kung sino siya, kung madali siyang ipasok sa isang category. So, pwede mong sabihin na ano siya, rockista na parang gusto masaya lang. Tapos yung tipong simple lang, nakamaong t-shirt. Tapos kahit yung mga gamit hindi magaganda, basta rock and roll. Parang gets mo kung anong tao siya, tapos nakaitim siya, tapos Padilla. Pero napipicture mo ngayon. Padilyang, sila Padilla? Like, Oo, Padilla talaga last name. Sila Robin, sila DJ, gano'n. Pero na-visualize mo, di ba? Tapos ano din siya, parang politician din siya. So kapag sinabi ko pa lang sa'yo yun, na-visualize mo na sino siya. Kung ano yung possibility nung... So anong bagay na kanta para sa kanya? Ginawa na yung humble rock. Tapos, nakaka-release na ba siya? Hindi pa? Di pa. Hindi pa. Kasi ginawa namin nun ni Jeroy, parang 7 days ako sa Bicol, tapos nagsulat kami ng 10 songs kasama demo. 7 days, 10 songs? Oo. Grabe yun. Dami na yung nasulat. Nahiya naman ako sa 4 songs a year ko. Kagawa kami ng humble rock, mental health day, America, para mga gustong pumunta ng America. Gumawa rin kami ng kanta para sa namatay niyang tropa, NOT, not on time. Tapos gumawa rin kami finger bang. Finger bang kasi para siyang modern na Mang Jose. Okay. Pangyarihan niya sa ano. Finger bang. Okay. Ganda ng laro nun. Interesting yun. Oo. Tawag dito bro, ano naman? Ano naman yung importance ng collaboration para sa'yo? Collaboration. Kasi yung trabaho mo, very collaborative eh. Oo. Very collaborative. Collaboration, ano siya eh. Medyo tricky siya sa akin sa perspective ko ngayon kasi nasa point ako na i-collab ko ba yung mga project ko o ako na lang gagawa. Pero overall, as a musician, dapat ma-experience mo yan once in a while. Tapos doon ka matututo. Tapos makikita mo yung mga ibang perspective ng ibang musician. Tapos, learning siya eh. Tapos, ang collaboration sa tingin ko, ano siya eh. Parang, paano ko ba masasabi? Para talaga siya yung essence ng pop music. Kasi pop music in general talaga, parang. Music in general is collaboration eh. Kasi hindi lang, magiging humble enough ka na it's not about you but about sa buong tao sa paligid mo at sa kasama audience din. Ganon. Minsan sa'yo lang natapat na ikaw yung nagsulat. Pero yun yung perspective ko sa collaboration. Siya talaga yung true music. Saka magic ang collaboration eh. Parang iba-iba kayo ng utak, iba-iba kayo. Pero yung pag na-execute yung may na-execute kayo na tama, na parang nag-create kayo ng panibago galing dun sa iba't iba yung utak. Parang sobrang amazing. No? Mahirap nga lang execute most of the time. Pero, saka syempre, labanan ng ego minsan sa collaboration. Eh. Pero pag nakahanap ka ng mga taong talagang perfect yung collaboration nyo, parang magic talaga eh. Oo, mismo. So, parang madagdag ko lang yung sa 4 of Spades talaga. Oo. Though, sobrang fan din ako ng mga solo nila. Lalo kahit si Blaster, fan ako ng Celestial Clowns eh. Pero yung magic yung 4 na sila, talagang parang it's very, di na ma-replicate. Parang bang Big Bang siya. Yung parang, Oo, mismo. yung nangyari siya na parang perfect conditions, perfect time, perfect elements, perfect people. Tapos talagang yun yung nangyari. Ganun. Parang dun sila sa parang meant to be. Parang yung gano'n. Yung parang may divine intervention na nangyayari. Parang E-Heads, parang Beatles, yung gano'n. Ganun yung may magic talaga. Ikaw, naniniwala ka ba dun sa mga ganong side sa artistry? Na may mga ideas ka na parang hindi naman talaga sa'yo, parang pinapadaan lang sa'yo. Oo naman. Ever since gano'n naman na ako mag-isip eh. So, yun yung struggle ko as artist is di ako masyadong selfish or self-centered enough na akuin. As much as possible, gusto ko collab. As much as possible, gusto ko may role to.
Pero pag puro ganun ka rin naman, wala kang malalabas. Kasi natutunan ko sa pagiging artist, talagang 90% ikaw yung gagawa. Ikaw yung para umandar. Totoo. So, ayun siguro yung perspective ko dun. Ano naman bro? Sino yung mga naging mentor mo naman outside sa father mo na napakalaki na naitulong sa'yo? Sa tingin ko, balik uli dun sa pinagtatrabaho ko sa studio. Kasama dun si Jonathan Manalo, si Rock Santos, si Kuya Raizo, si Sir Junji, Jano Kikep, kung kilala mo naman yun. Hindi pa. Gitarista siya ng South Border. Oo. Kaya malupit yun eh. Siguro yun, yung mga maging kuya-kuya ko dun sa industry na pag nag-ano kami. Tapos meron pa nagturo sa akin. Alam ko na. Daya mo na. Limutan ko na. Pero naalala ko kasi tinuruan ako mag-melodyne eh. Oo. Napakapili lang ng mga days na talagang inupuan ako. Tapos tinuruan. Kaya Melodyne, no? Oo. bihira kasi parang siguro intimidated din sila sa akin na kala nila mas marami akong alam. Kaya hindi ako tinuturuan. Pero may mga ibang tao na, hindi, ganito gawin mo. Hindi, ganito gawin mo. Actually, sa taong may humility enough para tumanggap ng gano'n, napakalaking bagay nung suggestions ng ibang tao. Kaya, pero, yun. Oo, yun. Ano naman, bro? Ano yung mapapayo mo naman sa mga batang musikero para gumaling sila sa craft nila and at the same time, makapasok din sa industry? Nakakakita ko lang ng meme kasi kanina kaninang umaga na yung pagiging artist is nasa gitna ng narcissist na tao at saka tao may problema sa self-image. Oo. Mga insecure. Dapat i-accept mo kung ganun kang tao. Artist ka. Pero mahabang journey yan kasi hindi malinis na industry yung music. Indie or nasa label, hindi straight path. Tapos minsan, kung ano yung nakikita mo sa social media, hindi ganun yun. Hindi naman sa ugali ng artist. Kumbaga sa lahat. Isipin mo, kunwari, nakikita mo tumugtog sila sa stage sa daming tao, pero hindi mo lang alam kung gano'ng kadaming prod gig nilang sinalihan, kung gano'ng sila nagsakripisyo, kung ilang beses na gusto nilang mag-quit. Dami mong sacrifice. Tapos, hindi din talaga fair. Lalo na kapag yung iba may mas gamit, tapos ikaw ganyan. Hindi magiging fair sa'yo yung mga bagay-bagay. Tapos, dapat humble enough ka to know na yung break mo is mangyayari lang yan talaga is if nagbigay ka ng enough output na good, pero at the same time, dapat alam mong swerte ka din nga. Number 1 yun dapat swerte ka para magka-break ka. Tapos kapag hindi ka pinanganak na maraming resources sa music, tapos gusto mong i-full-time yung music, wag. Mahirap talaga. Walang 90% na nag-all out sa music hindi naging successful. It's a very tight competition. Oo. Actually, medyo ginawa ko rin yan post-college. Like, nag-gig ako. Kasi medyo wala pa akong awareness na mas importanteng nagsusulat ka ng sarili mo kaysa kumanta ka lang na kumanta ng iba. So, mas nag-focus ako sa pag-perform nun. So, gigig ako. Ang hirap nga pala talaga ng pera. Like, ang ibabayad sa'yo, hindi ganun ka. Like, kulang, panggas mo pa lang, kulang na. May pera sa music kapag yung target mo sa music is magkaroon ng pera. Which is yung magbabarko or magba-variety. Kikita ka doon. Pero kung yung target mo is sumikat ka, tapos biglang yung kanta mo magustuhan ng tao na kahit simple lang, sisikat, basta may puso, tapos biglang dadating yung mga tamang tao, madidiscover ka sa isang performance mo, tapos magba-viral ka. Medyo pag ganun ka mindset mo, suntok talaga sa buwan mo. Oo. Magigising ka na ng isang araw, may realize mo Tanda mo na. kasama ka sa 90% na na
hindi kumikita doon. Tapos, dapat siguro, advice ko, kahit may failure kang ganon, i-enjoy mo na lang din yung journey. Tapos, ano siya dapat maging humble enough ka na kahit asang position mo sa music, dapat ma-enjoy mo siya. Kahit sound engineer ka, or kahit, minsan nga mas masaya na doon ka lang eh. Parang nagmimix ka sa kwarto mo mag-isa. Doon, basta i-enjoy mo yung music. Isipin mo paano ka ma-enjoy pag nasa stage ka, kahit wala man nanonood, i-enjoy mo. Tapos, i-enjoy mo din, nagigitara ka, kasama mo yung mga friends mo. Tapos nasa stage kayo, masaya din yun. Pero kung yung target mo talaga is sumikat, parang ano rin, mundane din no? Parang hindi rin yun yung tamang motivation talaga para gawin yung art no? Realistically, wag ka ganung umasa. No. Sa totoo lang, yan yung advice ko. Tapos kung may college pa rin kayo, tapusin nyo yung college. Kung may iba kayong source of income, doon kayo, doon yung gawin nyo. Kasi ito yung napansin ko sa music eh. Pati hindi lang sa music, kumbaga sa lifestyle pa rin ng tao. Nari kahit mga rapper, mag-a-apply dito. The more na nagyayabang ka, the more na mapapansin ka. Pag humble ka, hindi. The more ka na, musician ka. Tapos inuna mo yung iba, kunwari nag-doktor ka. Tapos bumili ka ng 200,000 na gitara. Tapos maganda yung kotse mo. Tapos maganda yung gamit mo, interface mo. Tapos pinagitara mo magaling. Tapos ikaw lang nagsulat. Tapos kinanta mo sa mga sikat na artist. Sikat ka o hindi? Pwede. Diba? Pwede, di ba? Ganun eh. Pero sinide quest mo lang. Sinide quest mo lang. Oo, kasi kaya mo na eh. Pero kapag ginawa mo, di ka nag-doktor, ginawa mo 18 years old ka, tumutugtog ka na sa bar gabi-gabi, tapos inaral mo lahat ng covers, tapos biglang nanghihingi tapos sinisingit mo yung original mo dun sa mga sa mga set mo. Una sa lahat, papansinin ba yung original mo? Hindi, di ba? Tapos, kailangan ko na mag-release, gagaya ko sa Spotify, baka pwede na yung gantong mic, tapos ako lang mag-isa. Sisikat ka pa ganun. Para makapag-produce ng professional sounding na kanta, napakagastos sa totoo. Diba? Pero may delusion na kala mo pag sinaksak mo lang gitara mo, tapos nasa Indian yan, wala sa paa na, tapos maganda na. Tapos isipin mo, 8 years kang na ganun, laban sa nagdoktor, na ginawang side kiss yung music. Ano yung mas mataas yung chance? Yung doktor. Diba? Actually, ganun din yung nag-realization ko. No? Kasi diba nawalan ako ng boses noon nagka-nodules ako sa lalamunan. Kasi ba naman, 30 songs ang kinakanta ko isang gabi. Kasi nga, pwesto eh. So, nagkaroon ako opportunity para magnegosyo. So, nung nagkaroon ako ng onting resources, nakapag-produce na ako ng kanta. Kasi nakakapag renta na ako ng studio, nakapag-hire na ako ng producers and all, ng mga sessionist. So parang mas nagawa ko yung gusto ko talagang gawin sa music nung hindi ko muna siya prioritize nung una. Siguro, yun yung in a bottom line, yung pinaka-advice ko is dapat nag-i-enjoy ka pa din sa music. Talaga. Pero kapag talaga pag naging source mo na ng stress, hindi na magandang music yan. For me, kasi, tsaka kasi, wait lang, sige. Tanggalin mo yung susi. Sa kapatid ko. Ayan. Tawag doon, kung titignan natin, di ba, ang daming nga parang mga musikero na gusto lang talaga sumikat. Ang daming sumikat na musician internationally, tsaka na hindi sila masaya. So, ang point ng pangarap mo, hindi ka masaya. Kaya, parang di din siya nag-i-enjoy. Curse yun, di ba? Tutugtugin mo yung mga sinulat mong kanta, tapos di ka nag-i-enjoy. May pera ka, gagawin mo? Kaya nalululun sa drugs kasi di nila mahanap yung kasayahan nila eh. Kasi akala nila nandun sa kasikatan yung kasayahan. Pero hindi pala. Yung sa creation eh. Akin sa creation yung saya eh. It's a prank. Sa process. Yung ako kahit yung mga ginawa ko kanta kasi di ba very experimental din yung music ko. Malabo eh. So parang ako, wala na ako expectation kung magugustuhan ba nila ito. Basta gagawin ko yung gusto kong gawin. At sobrang saya ko dun. Like, nagagawa ko yung gusto ko lang gawin. Importante masaya. At saka, yun, may negosyo ka. Tapos nakagawa ka ng music na masaya ka, 'di ba? Ano pa ba hingin mo? So para kung may matuwa man doon sa kanta, di plus na lang. Tapos yung kasigatan nga, trap, hindi ka lagi masaya nun. Oo. Tsaka kunyari, mga sikat na sikat, wala ka ng privacy. Pagka nasa lugar ka gusto mo lang mag-enjoy kasama tropa mo, dapat pa picture sa'yo, di ba? Sa akin yung pinaka nakikita kong masayang mga musician na
is yung mga nag-IT kontropa na may pangbili ng studio ngayon, nabili ng gamit, tapos biglang gumagawa lang ng music na walang pressure. Yun yung isa sa nakikita kong masaya. Pero yung mga successful na banda na ganyan, in some ways, hindi sila, happy pa din siguro yung iba, pero masyado naman na silang structured. Oo, sobrang structured, tsaka sobrang busy. Di ba? Yung mga busy. naglalagari ng gig, Diyos ko, na-stress ako pag nakikita ko. Saka, masasabi mong sa perspective nila na di rin nila gets, parang parang pang sa tao, tapos nakita yung idol nila, kala nila yun na yung kasayahan pag na-reach nila yun. Pero hindi nila alam yung idol nila, iba din yung mga problema. Iba yung pinagdadaan. Iba din eh. So, di mo pwedeng masasabi end goal mo yung favorite artist mo kasi di mo rin alam kung ano sila. Kung ano talaga yung behind the scenes. Actually, yung kahit yung sa story lang ni Kurt Cobain, napakalaking sa akin nung impact sa akin sa perspective ko sa music. Kasi nga, parang, ako, kunyari, syempre, batang kumakanta ka, gugustuhin mo talaga, sumikat eh. Pero parang marirealize mo nga na, eto mga to, na-reach nila yung gusto ko, pati sila masaya. So, mapapag-isipan mo rin. So, parang may re-recalibrate mo ba yung perspective mo sa arts and music kung bakit mo ba ginagawa yung ginagawa mo. Oo. Kasi pagka mali yung motivation mo, delikado rin yung pwede mong kapuntahan. Di ba? In the end, thank you. In the end, balik tayo sa sinabi. Di ko alam kung nasabi to habang nag-roll eh. Pero di ba yung music expression siya. Expression talaga siya. So, paano kung hindi mo nga ma-express kung ano talaga yung nafe-feel mo? Kasi structured ka na masyado. Kunwari sila Kurt Cobain, di ba? Siguro hindi nila ma-express na malungkot na talaga sila. Kasi parang pinupuri sila kahit malungkot sila eh. Ano gusto ng tao? Malungkot ako. Tapos 27 years old ka. Tapos parang di ko alam kung maayos yung upbringing ni Kurt Cobain. Pero kung ganun, baka hindi. Baka troubled family din. Tapos nabibigay lahat ng gusto mo. Tapos di walang nagbabawal sa'yo mag-drugs, di ba? So feeling niya, trap siya na, but di niya magets ba't ang lungkot niya, nasa kanya na lahat. Nasa akin lahat, pero ba't ako malungkot? Yun yung matinding, emptiness na gano'n. Tapos nagmi-music naman ako. Ito yung gusto ko nun eh. Tapos, kahit anong gawin mo para seryosohin ka ng tao na hindi talagang malungkot ako, hindi to for showbiz. Isipin nila pang showbiz lang. Pa-effects niya yan, ang cool, ganun. Tapos yung mga tao, tapos di niya rin makausap yung tao siguro ng maayos kasi lagi magpapapicture sa kanila. Ganun. Tapos di na rin talaga nila alam yung tunay na ugali ng tao kasi nga sa industry, ibang-iba yung mga tao eh. Behind the scenes eh. So, yun, di siya masaya. Ay, ikaw pala, kunyari, ito kasi parang napag-aralan ko rin, isa sa tumotorture sa mga artist, lalo na yung mga sumikat na artist, is, syempre, yung great work nila, hindi naman kayang i-replicate lagi yun. Kunyari ba, Stairway to Heaven ng Led Zeppelin. Alam na nila yung formula ng Stairway to Heaven na lahat ng i-release nila is Stairway to Heaven quality. Hindi rin naman, di ba? So, paano mo i-handle as an artist na kunyari yung sa mabagal? Syempre, alam naman natin na hindi lang lahat ng gagawin mong kanta magiging mabagal caliber. Paano mo i-handle emotionally na yung iba mong nagagawang kanta after nung parang great work mo, na parang hindi sila nagkakapareho ng achievement, ng reach or parang narating ng kanta. Paano mo i-handle yun? So, tingin ko, ever since mabagal pa lang, parang accepted ko na once in a blue moon yun eh. Parang medyo mature enough na ako. Tsaka wala na akong ego na lahat ng magagawa ko parang mabagal. Pero, there's some truth na mas mataas yung chance mo na mag-hit song kapag magandang platform mo. Paano ba tataas yung platform mo? Dapat as artist platform ka na, tapos yung platform na pag lalabasan mo is sikat din, trending na platform. For now, TikTok yung platform eh. Kasi isang example dyan natutunan ko kay Michael Pangilinan. Although cover lang yun, mainit yung pangalan niya nung panahon na yun. Tapos at the same time, yung YouTube yung best platform. Next kasabay ng TV. Kasi may ASAP pa nun eh. Pero yung platform ng artista na bago is YouTube. YouTube talaga. So umalis siya dun sa ASAP, tapos nag-Wish siya, tapos nag-YouTube siya. Cover siya. Doon siya sumikat. Nabigyan siya ng opportunity. Tapos dahil nakilala yung brand niya as Kel Pangilinan, nagkaroon siya ng platform na halos lahat ng ilabas niya, quote-unquote, hit. Oo. So kapag
isang banda na umpisa pa lang nag-hit song ka agad. Tapos mas sikat sa'yo yung kanta mo kaysa yung pangalan mo, dun ka magkakaproblema na magkaroon ng another hit song. Pero kapag sobrang sikat ng pangalan mo, kumanta ka ng generic na pop song, Pati yung papakinggan pa rin. tuloy-tuloy. For example, sabihin natin si Justin Bieber nung panahon niya, di ba? Halos anong pakanta mo? Sisikat. Kasi Justin Bieber laking pangalan na nun eh. Tsaka siguro kasi yung repertoire na rin talaga niya. I mean yung lahat na nagawa niya, I mean maganda. Pero sa perspective, balik tayo sa perspective ng artist. Sa tingin ko ano lang din eh. Dapat i-accept mo ng once in a blue moon. Tas kahit naman sinasabi ko kanina na magkaroon ka ng platform, dumami yung followers mo. Karoon ka ng brand na kapag nag-release ka ng original, maganda, consistent ka doon. Di mo magagaranting mag-hit pa din. Pero mas mataas yung chance na lumakas. Tsaka dapat medyo meron kang idea kung ano yung gusto sa'yo ng tao sa brand mo. Kaya para maulit-ulit mo. Pero minsan talaga, as in most of the time, tsambahan. Tsambahan. Tapos maging grateful ka na lang din doon. Tapos yung mindset sa tingin ko na pinaka-healthy is maging grateful ka doon kaysa yung isipin mo na one hit wonder ka lang. Ganun. At least nagkaroon ka. Kasi lahat ng musician, sa totoo lang yun yung target magka-hit song eh. Hypocrite kapag sinabi mong hindi. Kasi sobrang konti lang nang nagkaroon. Sana wag mo na lang i-release kung ayaw mong may chance na sumikat or magka-traction. Kaya medyo BS kapag sinasabi ko na, hindi, gusto ko, underground lang ako. Di, wag mo i-release. Mo pa? Pinarig mo na sa mga tropa mo. Parinig mo na sa tropa mo. Tapos, ikaw na yung cool guy. Tapos, pero, lahat yan, like, 99% gusto makilala. Makilala o ka-traction. Kahit hindi magka-hit song, traction yung tamang word. So, maging grateful, yun siguro yung pinaka-advice ko doon. So yun daw yung maraming depressed na artists hindi nila ma-replicate yung great work nila. Oo, yung ganun. Tsaka ego check. Ego check talaga. Masasabi ko, makakatulong sa kasikatan yung ego at some point, pero at the same time, the more na ginamit mo yung ego mo para makaangat, minsan mabibigyan ka ng ng reward, Para mas ma-ego ka, mas pinush mo yung ganito, mas vain ka, mas ikaw yung napansin. At in a long run, check mo din kung gusto mo fame or happiness kasi minsan mamimili ka. Madaming hindi na masaya na sikat. Madami naman na masaya pero hindi naman na masyadong sikat. Okay lang sa kanila yan. At some point, mamimili ka. Tawag dito, ikaw naman, kasi sa collaboration, nabanggit mo yung sa ego eh. Mm-hmm. Di ba kunyari pag nakikipag-collaborate ka, may kanya-kanya kayong opinion, kanya-kanyang direction na gustong kapuntahan ng kanta. Paano ka umuwi sa decision dun sa ginagawa mong kanta pagka may mga collaborators ka na salungat kayo ng gustong mangyari dun sa kanta? Depende. Kasi nagiging problema yan. Oo. Kaya ayoko magbande yun eh. Kasi equal kayo eh. Tsaka minsan sa songwriting, kaya dinidiscourage na ang AirPods ko makipag-collab minsan sa songwriting eh. Kasi minsan doon magkakaproblema. In a professional way, kung sino yung producer, siya yung masusunod. Kasi siya yung may final say ng output eh. Mas masusunod siya sa artist. Pero pag sa freelance naman, yung artist yung masusunod kasi siya yung nagbayad sa'yo. So may pagkakaiba. Actually, yun din nagiging problema namin ni Sir Marco eh. Sir, mahal na mahal kita. Pero lagi kaming nagtatalo sa pupuntahan ng kanta. Kasi ako, syempre, gusto mo satisfy songwriter ka. at saka yung executive producer, siya naman yung music producer. Pareho kaming may vision. Pareho kaming, yung opinionated. Kaya, pero maganda relationship namin eh. Pero lagi lang kami nagtatalo. Ganun. Tapos, pero sa perspective naman ng music producer, parang kaya mo nga ako kinuha, di ba? Lalo na pag freelance. Pero ako personally, kapag sa freelance, dapat masunod yung artist. Pero pag sa label, yung producer. Producer, gets. Kasi kaya ka-hire ng label eh. Pero pag sa banda, patasan talaga ng ego yan eh. Sino yung Siguro pag talagang banda kayo, kasi
nung kay Moira nun, Mm. songwriter din si Jason, nung sila pa, alam ko, parang kung sino nagsulat ng kanta, siya yung producer. Gets. May ganun silang Oo. agreement. So, sino mas siya yung May masusunod. rules na, no? Oo. Para pagka nagkaroon ng problema, ito yung rule, oh. Yung, pwede nyo tandaan. Sino nagsulat ng, pag meron kayong banda, tapos meron kayong problema kung sino yung masusunod, pwedeng isang agreement nyo is kung sino yung nagsulat ng kanta, siya yung masusunod. Kahit kung, Beatles, ganun din ata. oo. Nila, Kaya kung gusto nyo ikaw yung masusunod, ikaw yung magsulat ng magsulat kanta. ka na magsulat ng Oo, kanta. ikaw yung magsulat sa Yun yung banda. yun yung siguro magandang may payo rin sa mga batang musikero, no? Maaga sila magsulat ng kanta, no? Kasi Oo. maraming ang tagal-tagal nagko-cover. Ako, tagal ko puro cover lang. Pero iba pala yung bawat kanta mo, feeling mo rin para mas natututo kang gumawa ng kanta. So, mas dumadali yung pagsusulat ng kanta, ba sulat ka na sulat. Merong dyan bibigay ko kay Gab Tagadtad yung kilala mo ba siya? Gabriel yung artist name niya. Isa rin siyang Himig Handog finalist. Yung iko-quote ko sa kanya kasi parang kapag nagsulat ka ng kanta tas tae, yung mga tae na yun, ipunin mo yun, tas fertilizer yun sa Fertilizer yun. mga next na labas mo. Tas, Ganda nun. mga tae lang yun pero gaganda ng gaganda. Pero hindi uusbong yung yung future na halaman mo hanggat walang mga fertilizer. Tae, oo. Lahat ganun, pati si Ed Sheeran So kapag nagsimula ka ng maaga na magsulat, sa una ka nagkamali, mauna ka matututo. Hindi yung puro theory ka lang na nagmumukhang matalino ka. Hindi, mas okay yung kung ako personally, yung pagkakatiwalaan ko yung madami ng experience na mali. Kesa yung puro salita, tas parang wala namang nagawa. Kasi at least yung isa, meron na siyang technical na alam, trial and error. Kunwari, pag video, di ba ang daming mga troubleshoot niyan Tapos pag di mo pa na-experience, salita ka lang. Pero pag di mo na-experience na nagkamali ka ng format mo, na 4K mo, yung mga ganun, napuno yung memory mo. Wala din. Ganun din sa songwriting. Pag mas marami ka na sulat, mas alam mo na i-troubleshoot yung mga problema mo. Paano kung hindi nag-rhyme na to? Pwede mong putulin yung word. May mga ganun akong technique Ano talaga, no? Parang yung, kasi, nagiging problema ako kung ba't di ko matuloy-tuloy pagsulat. Na parang, ang pangit nga kasi, pero parang, kung takot kang maging beginner, gumawa ng parang hindi ka talaga mag-evolve. So parang kailangan maging komportable mong gumagawa ka ng pangit. Oo, wag kang matakot maging beginner. Oo, yun. Yun yung pinaka-advice. Ganun din pag nag-drive ka first time mag-drive ng kotse, di ba? Kabado ka. Maganda nga yun kapag at ako nga once a day, yun nga yung mantra ko na dapat meron kang, di ka komportableng ginagawa. Mentally, physically, spiritually yung tatlo. Pero kunwari sa mentally, ibig sabihin kasi natututo ka. Dapat meron kang parang pinipilit tandaan, may pinipilit i-apply na isang lesson or may inaaral ka. Ganun din sa music kasi journey yan. Pag gigitara, ganun din Dapat meron kang inaaral lagi. Actually, sa lahat constant evolution talaga ang kailangan. Ganun. Tapos magugulat ka isang araw na lang, biglang galing mo na. Expert ka na sa field na nun. Ano naman, medyo matatapos na rin tayo, bro. Maraming salamat sa oras mo. Ano yung mga current projects mo ngayon? Mga current projects ko, nagsusulat. Tapos na ako magsulat kay J-Roy, pero mga music production yung gagawin namin. Dami niyang kukunin ng mga legendary musician, including members ng Hilera. Tapos, abangan nyo kasi malupit yung music na yun. Parang, basta, hindi siya, parang more of lyricist siya. Lyricist yung dating niya. Hindi siya yung parang exhibition sa instruments. More of fun siya na rock. Nasa tingin ko yun yung bihira ngayon kasi masyado nang seryoso yung mga tao sa image sa music nila, yung brand nila Tapos gumagawa ako sa major record label na madami. Di ko pwede muna sabihin yun, pero gumagawa, naka-line up sa akin bago matapos yung taon, mga 4 na EP. Tapos meron isang buong album sa dating Child Star. Isabel yung name niya pero laan nyo na lang kung anong Isabel yun, pero konting dating Isabel lang. Isabel. Si Isabel, yung sa Daddy Dido, di ba? Si ano pangalan niya?
Isabel De Leon. Isabel De Leon, friend ko sa Facebook yun. Solid. Yun din, magkagawa rin kami ng album. Magaling kumanta yun. Solid yun. Saka rakista. Ngayon nga, rakista siya. Tapos, meron din akong ginagawang R&B ngayon. Ang lawak ng genre, ano? Balik na ako sa R&B. Tapos by next year siguro lahat na ng mga na-release ko as Dan Martel, i-release ko na kasi nakahanap na ako ng label. So, sa tingin ko, projection ko for this year, matapos yung taon, magiging stagnant muna yung labas-labas ko sa Facebook. May isang gig lang ako na madapit soon. Tapos after nun, baka hindi na muna ako mag-gig. Tapos pagbalik ko ng next year, dami ko ng bagong gamit. Puro creation, puro creation, tsaka sa production ka. Dami kong release, saka may mga bago akong gamit na excited na gamitin sa live, tsaka sa pag-produce. SP404 bala kong bilhin yun. Mag-ano ka muna, mawawala ka muna sandali to do the work. Sa akin